Panginoon. Saan man po kayo naroon mga kapatid, patuloy po naming dalangin na kayo po ay nasa mabuting kalagayan sa kabila ng kung ano man ang ating mga hamon na hinaharap sa buhay. Samahan po nawa tayo ng ating Panginoon at tayo po ay bigyan ng Panginoon ng katagumpayan. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ngayon po ay araw ng Huwebes. Salamat po sa Panginoon sa patuloy niyang biyaya sa bawat isa sa atin. Sa bawat umaga na tayo po ay gumigising, isang bagay na dapat nating ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. At mga kapatid, patuloy po nating ialay ang ating taglay na buhay upang paglingkuran ang Diyos. Ito po ay napakahalagang bagay na dapat maunawaan ng bawat isa. Nabubuhay tayo sa mundong ito, hindi para sa sarili lamang nating kalooban, kundi dapat ipamuhay natin kung ano ang kalooban ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Napakabilis lang lumipas ng buhay ng tao sa mundong ito. Ngayon, maaring malakas tayo, bukas makalawa, hindi natin alam ang buhay. Kaya mahalaga mga kapatid na habang may pagkakataon, paglingkuran natin ang ating Panginoon. Magkaroon tayo ng malasakit sa kapakanan ng ating mga kaluluwa. Ang programang ito ay spiritual program, mga kapatid, na kung saan nagiging kasangkapan ng Panginoon sa buhay ng ating mga taga-subaybay upang kayo po ay palakasin spiritually, paalalahanan. At ang benepisyo ng programang ito ay hindi po pang sanlibutan, hindi pang lupa, kundi para sa ating kaligtasan, mga kapatid. Kung tayo po ay maglilingkod sa Panginoon, ang programang ito ay kakasangkapanin ng Panginoon upang ang ating mga buhay espiritual ay patuloy na mapalakas at tayo ay magpatuloy hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. To God be all the glory. At sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga mensahe, kung yan ay prayer request, testimonies, at anumang mga concern na may kinalaman sa ating spiritual na buhay, pwede po kayo mag-text sa 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number, mga kapatid. At nais kong batiin ang lahat ng mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan sa 3 congregation na ating pong pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng Magsaysay Bulan, United Pentecostal Church. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at maging ang inyong mga schedule ng gawain, Bible studies, ay patuloy po nawang pagtagumpayin ng ating pong Panginoon. At ganoon din ang ating congregation dyan sa Santa Remedios Bulan. Good morning po sa inyo mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. At ganoon din dito po sa ating congregation sa Iquirino. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon mga kapatid. Palakasin ng Diyos ang ating pananampalataya at anuman ang ating mga pagsubok, kung maging pagpapala, lahat ng yan ay gawin nating inspirasyon upang lalo pa nating mapaglingkuran ng tapat ang ating pong Panginoon. To God be all the glory. At ang ating pong mga schedule ng gawain, mga kapatid, kung nais nyo pong makadalo sa ating pong mga pagsamba dito po sa Bayan ng Bulan, United Pentecostal Church, araw po ng Sabado, dyan sa Magsaysay, ay ang simba natin dyan ay alas 6:30 ng umaga, araw ng Sabado. At dito po sa Iquirino Congregation, araw din ng Sabado, alas 8 ng umaga. At dyan po sa congregation natin sa Santa Remedios Bulan ay araw ng Linggo, alas 7 ng umaga ang ating pong
pagsamba. So kung saan po kayo malapit sa aking mga nabanggit, ay inaanyayahan po namin kayo na makadalo at mapagpala ang inyong mga espiritual na buhay. At ang ating online program, araw-araw pa din po ito. Although wala tayo ngayon sa radyo hanggang February ang ating paghihintay. Sapagkat yung airtime natin ay ginagamit po ng mga politiko sa kanilang mga political program. So, ipaubaya na muna natin dahil mag-eleksyon, kailangan nilang magpakilala at maglatag ng kanilang mga programa. So, naunawaan naman po natin yon. Gayunpaman, salamat sa Diyos dahil meron naman pong Facebook, kaya tuloy-tuloy pa rin po yung ating programa, hindi nga lang sa radyo, kundi sa Facebook Live po tayo. Paki-share lang po ng ating episode ngayong umaga upang marami pa po ang mapagpala at maabot ng salita ng Panginoon. Good morning dyan sa ating mga kapatiran sa Barangay Lapinig, Magallanes. Ang Napi family and Santos family, good morning po sa inyo dyan. Maging dyan sa Barangay Kadandanan, ang Napi family, sina Papay Eddie and Mamay Minda, i-bless po kayong lahat ng ating Panginoon. At maging ang mga kapatiran natin dyan sa Barangay Tula-Tula Sur, Magallanes, ang Rosario family, Gulyoso family, Buen family, pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. At ganoon din ang ating mga kapatiran dyan po sa Barangay JP Laurel, i-bless po kayo ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos sa katugunan ng ating panalangin. Si Brother Rudy Jocarisa ay patuloy po na nakaka-recover sa mabigat na karamdaman. At kausap ko siya kagabi, masigla na mga kapatid yung pangangatawan sa tulong at biyaya ng Panginoon. Hindi po siya naoperahan dahil yun po sana ang recommendation ng doktor, operasyon. Subalit, nag-decide po ang family na sa panalangin sila ay dudulog sa Diyos na hindi kailangang magpa-opera. So, in-honor ng Diyos yung kanilang pananampalataya at ngayon po ay recovering yung kanyang kalusugan. Masigla na mga kapatid at nabalitaan ko nga na sumama na sa paglalaot. Amen, sa biyaya ng Panginoon. Samantalang nung pinag-pray po natin yan at dinalaw ay payat na payat, halos butot balat na po. Salamat sa Panginoon sa kasagutan sa mga panalangin. Nothing is impossible with God. Praise the Lord. Salamat sa ating Panginoon. Patuloy po tayo mga kapatid sa ating programa. Good morning kay Sister Regine dyan po sa Japan. Sister Christine, ayan, watching right now dyan sa Japan. Sister Cherry, ayan, dyan sa Japan. At maging Sister Miguela Mira, dyan po sa Italy. Good morning po sa inyo. At maging sina Brother Carlos and Sister Wilma Cabrera, dyan po sa Japan. At lahat na, sa Italy rather, lahat ng mga UPC members na kaibigan natin dyan sa UPC Conigliano Church, Italy. I-bless po kayo ng Panginoon. Sister Mayat Domingo, good morning. Sister Leia Gulay Jimena. Sister Maricon Hibaga, good morning. Sister Jane Ioy, good morning. Diyan po sa Zone 7. Si Ray Galo Sr., si Ate Mari Chu Albao, diyan sa Masbate, good morning. Sister Beng Sasi. Brother Julio Guelas, diyan po sa Saudi Arabia. Sister Alia Sadol, diyan po sa Dubai. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Mirna, dyan sa Kuwait, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At lahat ng hindi ko pa mabanggit mga kapatid dahil ang dami nang nakatakip na mga sunod-sunod na mga messages mga kapatid. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Alam ng Diyos ang inyong katapatan sa hangaring maglingkod sa Panginoon. Samahan po kayo nawa ng ating Panginoon. To God be all the glory. At ngayong araw, meron po tayong ibabaptize, mga kapatid. Sakali man po
na may mga nakikinig ngayon dito sa Bayan ng Bulan na nakaunawa na po sa inyong sunod-sunod na pakikinig. Nakaunawa na kayo marahil sa kahalagahan ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon. Ngayong umaga, alas 8 ng umaga, mayroon po tayong baptism na gagawin dyan po sa Sabang Park sa Zone 2. Sa mga nais pong magpabaptize, mga kapatid, ay magkita-kita po tayo dyan. Meron ng isa na nag-confirm, at kung sakaling may gustong sumabay ay pwede po kayong pumunta dyan sa Sabang Park sa Zone 2 para sa ating pong gagawing baptism. Alas 8 po ng umaga. Kung hindi ko man kayo kilala pa personal, magpakilala na lang po kayo. Kung kayo ay sa radio lang at sa Facebook Live nagsusubaybay at nakaunawa, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Good morning kay Sister Angelita Saniel Sagun at maging kay Sister Lita Sultan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At sa lahat ng mga nakadalo sa ating last crusade, good morning po dyan sa mga kabarangay natin sa lugar ng Siuton, Magallanes. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Napaganda ng krusada natin dyan last Sunday sa Siuton, Magallanes. At meron pong 16 na nagpasyang magpabautismo sa pangalan po ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. At dito sa Bulan, good morning sa 40 na newly baptized dito sa UPC Bulan. Pagpalain kayo ng Panginoon at magpatuloy po nawa kayo sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Yamang alam po natin na ang ganitong paglilingkod ay meron pong eternal na kapakinabangan sa ating kaluluwa. Good morning kay Sister Helen Magana, ang aking churchmate dyan po sa aming Mother Church sa Blooming Treat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. So, sa pagkakataong ito, tayo po ay mananalangin upang hilingin po natin ang patnubay ng Panginoon sa pag-aaral po natin ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito ng ating Panginoon, mga kapatid. Patuloy po tayo sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Sister Nancy Dangla, thank you for watching. Sister Mary Grace Robles, thank you for watching. Sister Gemma Guelas, thank you for watching. Pagpalain po kayo ng Panginoon. So, sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay dadako na sa salita ng ating Panginoon, na ito po ang pinaka-importanting bahagi ng ating programa, mga kapatid, ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Pag-aralan po natin ang nakasulat dito sa unang Pedro 2:21 hanggang 25. 1 Peter chapter 2 verse 21 up to verse 25. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwan ng halimbawa upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya. Na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan ng daya ang kanyang bibig, na nang siya'y alipustahin ay hindi gumanti ng pag-alipusta, nang siya'y magbata ay hindi nagbala, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan
ay mga buhay tayo sa katuwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw, datapwat ngayon ay nangabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang banal na salita, mga kapatid. So ngayong umaga ay atin pong pag-aaralan yung mga halimbawang iniwan ng Panginoon bilang ating dakilang pastor. Si Jesus Christ ang ating great shepherd. Walang hihigit sa kabutihan ng ating pong Panginoon. Bagamat ang Diyos ay naglagay ng mga pastor sa lupang ito upang pangasiwaan ang kanyang mga tupa, but our overall shepherd, great shepherd, is no other than the Lord Jesus Christ, ang Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Ano ba ang mga inilatag ng Panginoon na halimbawa upang sundan natin ang kanyang mga hakbang? Mga kapatid, nung si Jesus Christ ay nagkatawang tao, lahat ng mga ipinakita niya ay mga ehemplo, mga kapatid, upang ating tutularan. For example, si Jesus Christ ay hindi naman dapat bautismuhan sapagkat wala naman siyang kasalanan. Alam natin, mga kapatid, that the purpose of baptism, according to Acts 2:38, is for the remission of sin. For the forgiveness of sin. That's the purpose of baptism, not for membership. Pero bakit si Jesus Christ ay nagpabautismo? Ayaw nga siyang bautismuhan ni John the Baptist. Ang sabi ni John the Baptist, ako ang dapat mong bautismuhan at ikaw ang pumarito upang magpabautismo sa akin. So mga kapatid, ayaw sana ni John the Baptist, para bang nanliliit siya, na ang Panginoon na yon, Diyos na yon, ay babautismuhan niya at magpapabautismo sa kanya. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Kung titingnan po natin yung Mateo, mga kapatid, ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang mga iniwan ng Panginoon na halimbawa na dapat susundan ng lahat ng mga tao na kumikilala sa Panginoon at sa paglilingkod. Mateo 3, dito po sa 13. Nang magkagayoy na paroon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismuhan niya. Datapwat ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang naparirito sa akin? Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katuwiran. Nang magkagayoy, pinayagan niya siya. So makikita natin dito, mga kapatid, si Jesus Christ, hindi man siya makasalanan, pero nagpabautismo siya bilang ehemplo or example na lahat dapat ng tao, regardless sa iyong lahi, regardless kung ano ang iyong estado ng buhay, kailangan mong sumunod sa kalooban ng Panginoon na ang bawat papasok sa kaharian ng Diyos ay kailangang mahugasan ang kasalanan, mabautismuhan sa tubig upang mahugasan ang kasalanan. Sa katunayan, wala namang kasalanan si Jesus Christ para siya ay magpabautismo. Subalit, ang nais niya ay mag-set ng example para sa atin at sa iyo na nakikinig.
na kung si Jesus nga, Diyos na yon, ay nagpabautismo to give us an example, how much more tayo na mga tao lamang na totoong makasalanan, na siyang talagang karapat-dapat na magpabautismo para mahugasan ang ating mga pagkakasala. So, si Jesus Christ ay nagbigay ng mga halimbawa. Ayan, mga kapatid. Sunod dito sa binasa natin, mga kapatid, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwan ng halimbawa upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya. Si Jesus Christ, bagamat Diyos, ay nakaranas ng mga suffering. Yung pagdadanas ng Panginoon ng mga kapighatian ay isa rin po yung halimbawa na inilalatag sa ating harapan, na kung si Kristo nga, Diyos na siya, ay hindi po exempted sa mga kapighatian. Tayo rin po, na mga naglilingkod sa Diyos, huwag tayong magreklamo. Kung sa paglilingkod natin sa Panginoon, ay magkaroon tayo ng mga karanasan ng kapighatian, sapagkat si Kristo nga mismo ay naranasan niya ito. Purihin ang Panginoon. So, pangalawang halimbawa yan. Una, doon sa pagsunod sa bautismo. Nagpakita ang Panginoon ng halimbawa. Diyos na siya, pero sumunod siya sa baptism upang magpakita ng example sa lahat ng tao na dapat tayong lahat ay mabautismuhan upang mahugasan ang ating mga kasalanan. At ito naman sa mga pagdurusa at kapighatian ay ipinakita rin sa atin ng Panginoon na bagamat siya ay Diyos, siya ay nakaranas ng mga kapighatian ng buhay upang ipakita sa atin na sa paglilingkod at pagsunod sa Diyos, kagaya ng kanyang ipinagpauna, mga kapatid, na sinasabi niya that in this world, you shall have tribulation. Maganda ay tingnan po natin ang talatang yan, mga kapatid. Dito po sa John chapter 16. Verse 33. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. O maliwanag, mga kababayan, mga kapatid, pinagpauna na ng Panginoon na ang mga mananampalataya niya may kapayapaan kay Kristo. So, walang duda dyan. Ang Panginoon ang ating kapayapaan. However, sabi niya, in this world, you shall have tribulation. So, as Christian or followers of Jesus Christ, the only peace we have is in Jesus' name. We have peace in the name of Jesus Christ. But in this world, we shall have tribulation, persecution. In this world, you will be rejected. Sapagkat naranasan niya ni Jesus Christ, mga kapatid, na kahit siya ang may likha ng sanlibutan, tinakwil siya ng sanlibutan, mga kapatid. Ipinako siya sa krus. Kaya kung ang mga bagay na ito ay naranasan ni Kristo bilang example, na tayong mga sumusunod sa Kanya, ay hindi rin tayo dapat magtaka kung maranasan natin ito alang-alang sa pangalan ng ating Panginoon. Actually, it is an honor for us to suffer for the sake of the name of Jesus Christ.
Dapat ganyan ang ating pagtingin. Instead of complaining about suffering, kailangan tingnan natin na kagalakan, karangalan natin na dahil sa Panginoon ay magkaroon tayo ng mga kapighatian kung kinakailangan, mga kapatid. Subalit ang Diyos naman ay balanse na Diyos. Amen. Kung tayo man ay may mga naranasang kapighatian alang-alang sa kanyang pangalan, ang Diyos din ay marunong mag-comfort. Hindi puro kapighatian na lang. Sapagkat may pangako din siyang katagumpayan at pagpapala. Remember that God is a rewarder of them that diligently seek Him. Kaya ang sabi ng Biblia, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So mga kapatid, ipinakita ng Panginoon yung example. In this world, we shall have tribulation. May kapighatian tayo sa sanlibutan. Gayunpaman, laksan natin ang ating loob sapagkat nagbigay siya ng assurance. Sabi niya, I have overcome the world. Aking dinaig ang sanlibutan. Kaya kung si Kristo ang ating sinusundan, yung mga halimbawa niya ang ating tinutularan, kung paanong si Jesus Christ ay nagtagumpay, ganun din ang ating mararanasan. Because we are more than conquerors. Sa pangalan ng Panginoon na ating taglay, as long as na sumusunod tayo sa Panginoon, tayo ay higit pa sa mga mananagumpay. And Apostle Paul said, if God be for us, who can be against us? Kung si Kristo ay nasa atin, sino ang laban sa atin? Walang sino mang makatatayo laban sa iyo para magtagumpay kung kasama mo ang Panginoon at nananangan ka sa kanyang mga kalooban. Yan po ang maliwanag, mga kapatid. Tuloy natin. Verse 22, na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Tinukso si Jesus Christ, pero pinakita niya rin ang example sa aklat ng Mateo 4, kung paano niya hinarap ang tukso. Dapat ganon din natin ngayon haharapin. Nung sinabi ni Satanas sa Matthew chapter 4, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay gawin mong tinapay ang bato. Kaya ba yan ng Panginoong gawin? Opo. Yung bato gawing tinapay, kahit nga po si Satanas, kaya ni Jesus gawing tinapay. Di ko lang alam kung ano ang lasa, Hindi lang yung bato ang kayang gawing tinapay. Pati ang dyablo nakausap niyang nanunukso. Kung gugustuhin ng Panginoon, kaya niya rin gawing tinapay yon. Siguro ang sama nga lang ng lasa. Mga kapatid. Pero bakit kahit kaya ni Jesus Christ gawin yung sinasabi ng dyablo, hindi niya sinunod? Nagpakita rin siya ng example that any idea na galing kay Satanas, huwag na huwag kang susunod. Kahit sa tingin mo bright idea, kapag yan ay galing sa dyablo o sa kaaway, huwag kang susunod doon. Example yun na pinakita ng Panginoon. Ibig sabihin, sa madaling sabi, ang mga Kristiyano ay hindi dapat nagpapauto sa mga udyok ng dyablo. Kayang-kaya naman gawin ng Panginoon. Lahat ng mga sinabi ni Satanas, magpatihulog ka, iingatan ka ng mga anghel, kaya ng Diyos yun. Pero hindi niya ginawa. Kasi nga, nagbibigay siya ng example sa mga tao na kahit anong tila magandang idea, pag galing kay Satanas,
Never trust the idea of the enemy, mga kapatid. Dahil trap yun, mga kapatid. Sa halip na ikabuti mo, ikasasama mo. Sabi ng Biblia, there is a way that seems right in the sight of men, but the end thereof are the ways of death. May mga daan na tila tama, tila matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit ang dulo nito ay kamatayan. Ito pa, na nang siya ay alipustahin, ay hindi gumanti ng pag-alipusta. Nang siya ay magbata, ay hindi nagbalak, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. Ayan. Nung si Jesus Christ ay inalipusta, inusig, hindi siya gumanti. Alam nyo, sa mundo ngayon, kaya magulo ang mundo dahil gantihan ng gantihan ang mga tao, masama sa masama. Kapag ginawa ng masama, hihigitan pa ang ganti. Yung masamang ginawa sa kanya, dudublihin pa yon. Kaya ngayon, may mga gerang nangyayari, gantihan ng gantihan sa Middle East. Binumba yung Israel, gaganti ng mas matindi. Kaya walang katapusan na kaguluhan. Subalit, ang Panginoong Hesus ay naglatag ng example. Na nung siya ay inalipusta, hindi siya gumanti. Siniraan ba si Jesus? Yes. Pero hindi siya gumanti. Kaya ngayon, kung may mga nakikinig ngayon na biktima kayo ng mga marites, marisol, biktima kayo ng mga paninira, hayaan nyo lang kung hindi naman kayo sira. Huwag kayong magpa-apekto, mga kapatid. Yung mga naninira sa inyo, kung hindi naman yan totoo, dapat okay ka lang. Dapat ay panatag ka lang. Maalarma ka kung totoong sira ka habang sinisiraan ka. Actually, yung mga taong sira, hindi naman kailangan siraan. Mga kapatid, halimbawa, may mga nagkwento-kwentuhan na ikaw ay magnanakaw. Totoo naman talaga magnanakaw ka. Hindi yung paninira. Pinag-uusapan lang nila yung katotohanan. Pero kung hindi ka naman magnanakaw, hayaan mo sila mag-usap tungkol dyan. Pinagpipiestahan nila yung hindi totoo. Hindi ikaw ang lugi, sila yung lugi. Kilala mo naman ang sarili mo. Halimbawa, may nag-uusap-usap tungkol sa iyo na ikaw ay sinungaling. Kung hindi ka naman sinungaling, hayaan mo sila. Ipaubaya mo yun sa Panginoon. Di ba yun ang ginawa ng Panginoon? Nung siya ay inalipusta, ipinagkatiwala niya ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. Sino yon? Ang Diyos. Pag ipinaubaya natin sa Diyos, alam niyo mga kapatid, sabi ng Panginoon, akin ang paghihiganti. Ang problema ng tao, inuunahan ang Diyos na maghiganti, kaya wala nang ginagawa ang Diyos. Hingi ka ng hingi ng hustisya, ayaw mo naman manahimik para ipagkatiwala sa Diyos ang iyong pinagdaanan. Mga kapatid, if you believe that God is a God of justice, leave it to God. Hayaan mo yan sa kamay ng Panginoon. May mga tao na wala nang ibang ginawa kundi pagplanuhan kung paano gagantihan ang kaaway. Tapos naghahanap ng hustisya sa Panginoon. Pag inunahan mo na ang Panginoon, hindi ka na niya bibigyan ng hustisya. Dahil kung ano ang resulta ng gagawin mo, yun na yun. Hindi nakikilos ang Panginoon. Sino yung mga taong inapi at binigyan ng Diyos ng hustisya? Yung mga tao na ipinaubaya nila sa kamay ng Diyos ang paghihiganti. Oo, nasaktan, naapi. Pero ipinaubaya sa Diyos yung paghihiganti. Naintindihan kasi nila na sinabi ng Panginoon, akin ang paghihiganti. Ay may mga taong hindi mapalagay, hindi matahimik na hindi sila nakakaganti. Kaya ayun, hindi na sila tinutulungan ng Diyos na ipaghiganti dahil sila na mismo ang naghihiganti para sa kanilang sarili. Sinabi na nga ng Panginoon, akin ang paghihiganti.
Kung sinasabi ng Panginoon na sa Kanya ang paghihiganti, ipaubaya mo sa Kanya. Maghintay ka kung kailan siya kikilos. Sapagkat ang Diyos ay may tamang panahon sa lahat ng Kanyang ginagawa. Purihin ang Panginoon. Mahirap lang gawin kasi siyempre kapag nasaktan ang kalooban mo, naapi ka, gustong-gusto mo agad-agad, katarungan. Hindi po ganyan mga kapatid. Paubaya mo sa Diyos. Total kilala mo naman ang sarili mo. Kung hindi ka naman sira, hindi ka naman masisira. Mga kapatid. Yan ang uso sa mundo. Siraan dito, siraan ngayon. Lalo na, mag-ieleksyon, nako, mga kapatid. Huwag niyong ibuboto ang mga kandidato na walang ibang ginawa kundi manira sa kapwa nila kandidato. Yan yung ugali ng trapo. Ilaladlad yung baho ng iba na para bang siya ay walang kapintasan. Lahat tayo mga tao ay may kapintasan. Mga kapatid. So yan ang uso sa mundo. Higantihan, mga kapatid. Pero ang sabi ng Panginoon, nung siya ay inalipusta, hindi gumanti. Pinagkatiwala niya ang kanyang sarili doon sa Diyos na marunong humatol ng mabuti. Yan. Kapayapaan. Alam nyo, hindi po nakakapagpasaya yung paghihiganti. Tanungin nyo yung mga taong naghiganti. Nakapatay dahil sa paghihiganti. Interviewin nyo sa kulungan kung masaya ba sila pagkatapos nilang makapaghiganti. Walang kasiyahan na matatamo sa paghihiganti. Mga kapatid, ikaw ang lugi niyan. Alam na yan ng Diyos noon pa. Kaya nga sinabi niya sa Biblia, sabi ng Panginoon, akin ang paghihiganti. Dahil pag sinarili mo yan, magawa mo man yan, pero sa dulo, kalungkutan ang mararamdaman mo. At sa bandang huli, mapapahamak pa ang iyong kaluluwa. Sa kulungan, maraming nakakulong na sila sana yung biktima. Pero sa halip na ipaubaya sa Diyos, yung paghihiganti, inunahan nila ang Panginoon. Kaya nakapatay sa paghihiganti. Ayun, sa halip na sila yung biktima, sila na ngayon yung naging monster. Sila na ngayon yung naging masama. Kaya kung kayo ay nasa tama at kayo inaapi, manatili kayo sa ganyang side. Upang makita natin ang kamay ng Diyos kung paano ka iangat kahit ibinabagsak ka ng iba. Magpakumbaba lang, sabi ng Panginoon. Ang nagpapakumbaba ay kanyang itataas at ang nagmamataas ay kanyang ibabagsak. Yan ay divine principle ng Panginoon na hindi mo yan pwedeng baliin, mga kapatid. Idinadown ka ng iba, hayaan mo. Dahil ang hinahanap ng Diyos para itaas, yung mga dinadown. Pero yung mga umaakyat na sa pride ng pagmamataas, mga kapatid, ibinabagsak yun ng Panginoon. Kung mayroon man ang Diyos gustong i-promote o iangat, saan siya naghahanap? Doon sa pinakamababa. At kapag naroon ka, ikaw ay pupulutin ng Panginoon. Na kahit nilugmok ka ni Satanas ng kaaway, o ng sino mang tao, pag ang Diyos ay nagpasya na ikaw ay promote, hindi mapipigilan ng sino man ang kamay ng Diyos upang iangat yung mga marunong magpakumbaba. Purihin ang Panginoon. Sana ay naunawaan natin yung mga example na ipinakita ng Panginoon. Na nung siya ay inalipusta, hindi siya gumanti. Kundi siya po ay nagtiwala sa Panginoon na nakakapagbigay ng tapat at matuwid na paghatol. Ito po, 24, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy do sa krus. Upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Yan, mga kapatid. Yung ating mga kasalanan ay pinagdusahan na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya dapat sana ay
patay na tayo sa kasalanan. Pag sinabing dead in sin, dead to sin. Pag sinabing patay na, wala na yung attraction. Kahit pakitaan mo ang patay ng mga bagay-bagay, hindi na yan ma-attract, hindi na yan magre-react. Patay na eh. Yung mga followers ni Jesus Christ, dapat tayo ay mamatay sa kasalanan. Anong ibig sabihin? Kapag ikaw ay patay na sa kasalanan, kahit ano pa ang i-offer sa iyo ng mundo, hindi ka na ma-attract dahil patay ka na nga eh. You are dead in sin. Dead to sin. Patay ka na sa kasalanan. Kaya kahit ano pang temptation ang i-offer sa iyo, wala ka nang magiging reaction dapat. Kasi you are supposed to be dead in sin because of Jesus Christ. Kung tayo raw ay patay na sa kasalanan, tayo ay mabuhay naman sa katuwiran ng Panginoon. Ayan. Kaya kapag pinag-uusapan yung bagay ng mga kamundo, wala ka ng reaction doon. Dahil hindi na yon ang attraction mo. Ang buhay mo ay sa katuwiran na ng Panginoon. Kaya ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang sinumang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na at narito sila'y pawang naging mga bago. Ayan, ang tunay na followers ni Jesus Christ, may pagbabago ang buhay. Purihin ang Panginoon, yan po ang ating pag-aralan ngayon, yung mga inilatag ng Panginoon na example upang sundan ng kanyang mga mananampalataya. Na hindi na tayo maghahanap ng kung sino-sinong iiduluhin natin para sundan. Si Jesus Christ ay sapat. Lahat ng mga inilatag niyang halimbawa, kung paano humarap sa problema, humarap sa pagsubok, at siya ay nagtagumpay, kung paano ipinagkatiwala sa Diyos ang paghihiganti na pwede naman sanang gawin niya pero hindi niya ginawa. Dahil pinagkatiwala niya sa Diyos ang lahat ng bagay, maging ang kanyang kaapihan. Yun po ay mga example na ipinakita ng Panginoon para sa atin, upang kung ano man ang ating nararanasan ngayon, tularan natin ang halimbawa na ipinakita sa atin ng ating Panginoon. So, that's all for this morning. Nawa ay may naunawaan po kayo at natutunan sa ating munting pagtalakay ng salita ng Diyos sa umagang ito. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya mo at pagpapala sa umagang ito na ang iyong mga salita ay nagbibigay ng kapayapaan sa puso at isipan ng aming mga kababayan. Panginoon, nawa ang mga halimbawa mong ipinakita sa Biblia ay tulungan mo kaming ito ay aming masundan sapagkat ang dulo nito ay kaligtasan. Pagpalain mo lahat ng nakinig ngayon, mangusap ka sa kanilang puso, sa kanilang kaisipan, at akayin mo ang aming mga taga-subaybay sa paglilingkod sa iyo, sa pagsuko ng buhay sa iyong kalooban, at kami lumakad ayon sa mga halimbawang inilatag mo sa amin nung ikaw ay nagkatawang tao. Pagpapatawad, pag-unawa, pagpapakumbaba, pagpapaubaya, lahat ng mabubuting halimbawa na ipinakita mo, nawa ay masundan namin kasama ng mga mananampalatayang nakasubaybay ngayon sa programang ito. Tulungan mo po kami, Panginoon, to follow your example until the end, hanggang sa iyong pagbabalik. Masumpungan mo kaming sinusundan namin ang iyong mga salita at ang iyong mga ipinakitang halimbawa. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo rin ang baptism namin ngayong umaga. We pray, God, for more souls to be baptized in your name, Jesus Christ. At lahat ng mga nakinig, lahat ng mga nakaunawa na sa halaga ng bautismo ay magpasya habang may pagkakataon. Maraming salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen.
Mga kapatid, bago po ako magpaalam, meron tayong baptism ngayon alas 8 ng umaga dyan po sa Sabang Park sa Zone 2, Bulan. Alas 8 ng umaga hanggang alas 8:30 ang ating hintayan, mga kapatid. So, kung di ko pa kayo nakita personal, ngunit nakaunawa na po kayo, i-approach nyo lang po kami pag nakita nyo kami dyan sa Sabang Park. Mamayang alas 8 ng umaga. So maraming salamat po, and for more inquiries, kung mayroon kayong mga nais katanungan na nais masagutan, ay mag-text lang po kayo sa 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number, mga kapatid. At bukas,